Lord, we pray for this time that very pray that you will help us to have a moment of learning, Lord. We pray for our teacher, you will give him wisdom, Lord. At you will learn it to our hearts, and that will be good. So, Amen. Ayan, before tayo mag-take sa mga upuan natin, I want to pick up all the piece of paper na nasa ilalim ng upuan. Malinis ang classroom speaker, so dapat malinis din tayo. Ayaw ni teacher ng makalat. Okay. You may now take your seat. Maraming salamat. Okay, now, for our classroom rules. First, keep the classroom clean. Listen attentively, participate actively, and then keep your phone unless needed. So, and last one is respect each other. So, keep your phone. You have your phone 24 hours a day. So, I expected na kapag may mga klase tayo, dapat tinatago mo na. Okay, maliwanag ba yung grade 10 book? Yes! Alright. Now, we're going to talk about our topic. PLE Industrial Arts. Introduction to Electrical. Wait, we are having technical here. Ayan. So, we're having our topic, PLE Industrial Arts, Introduction to Electrical and Electronic Services. Can we all read? 1, 2, 3, go! PLE Industrial Arts, Introduction to Electrical and Electronic Services. Alright, I want you all to focus on the text listed in here. So, stop, check, and sure. Sabihin natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Stop, check, and sure. Ayan, mahusay, grade 9 note. So ngayon, para susugin ang ating topic, ito ang ating mga objectives. So meron kayong mga 20 seconds to read it. And then, alright. And now, magkakaroon tayo na. Ang activity na ito ay pinapakitang green flag and red flag. Each one of you will have one green flag and one red flag. Then I want you all to raise one of these according to the pictures that you will show in a while. Okay? Green flag for safe and red flag for danger. Okay? Are you all clear? Yes, sir. Alright, now I'm going to give each one of you one of these cards. One of these cards. Pass it with the others na lang para again, let me repeat the instruction for all of us. So I'm going to show pictures and then a situational pictures, and then you are going to raise green flag or red flag according to the picture that I'm showing. So green flag for safe, red flag for danger. Very good. Alright. Before that, I want you all to listen to my cues. When I say go, that's when you will raise your flag. Alright? Para uniform tayo. Alright. Wala mo nang mag-raise ng flag. Meron kayong 5 seconds to raise it after my cue. 1, 2, 3, go! Green flag or red flag? I have some, all of the students answered red, while Ate Anisha answered green. Okay, let's see what the answer is. sir, hindi ko nakita, sir. Alright. Let me repeat it. Okay. I will count 5 seconds each picture, and then another 5 seconds for you to think of it before you raise it. Alright? Am I clear? Yes, Alright, very good. Alright, first picture, 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, go! Green flag or red flag? Okay, everybody answer red. Let's see what the answer is. Red flag, very good. Okay, for the next picture. Technician wearing gloves. What might be the answer of it? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, raise your glove. Alright, everybody answered green. Let's see what the answer is. It's green. Okay, for our third picture. Tangled wire. Now what about this? Okay, raise your vote in 3, 2, 1, go! Alright, everybody answer red flag.
Let's see what the answer is. Red. Okay, for our last picture. Second to the last, sorry. Overloaded extension cord. 1, 2, 3, 4, 5. Raise your flag. Alright, red flag. Now for our last. Organized workbench. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Raise your vote. And the answer is green. Very good. Can you all give a clap? A round of applause. Alright, now, para mapalalim pa at mas maintindihan natin yung mga ginawa ng mga activities, let me ask you some questions. Alright. Based on the activities that we've had, pasensya na sa boses ni teacher, masyado siyang mas malamig na sabihin. Hindi lang ako sir. Okay, so based on the activity that we have done, listen, tingnan mo na kay teacher. Based on the activity that we have done, what are the common hazards or risks that you notice, that you identify? Alright, John? Teacher, I saw that when there are a lot of things in one place, then Alright, thank you, Joan, for your answer. Anyone else? What are the common hazard or risks did you identify? Sir, yung common hazard. Common hazard is like something that can cause fire, something that can cause harm, something that can cause us to hurt. Okay, what based on the picture that we've shown earlier, what are the common hazard or risks that you guys see? I want to hear from Alex. Sir, yung jumbled bars. Yes? Kasi ano dun sa lugar namin, parang magdadaan ka dun, parang may mga bagging. So, pwedeng matali ka dun sa wires na yun. Alright. Harmful siya dun. Harmful wires. Anything else? Hazard or risk that you identify? Alright, Jules. Sir, kapag ano po, magsasaksak ka ng isang bagay na baksa po yung kamay mo, parang pwede kang mag-ground doon, tapos magkakas na din ng fire. Alright, thank you. Fire. Pardon me with my handwritten. Nababasa niyo ba? Yes, bro. Alright. Okay. Next. What possible consequences may result from improper handling? So, kanina nakita natin yung mga improper handling ng electrical services. What possible consequences may result from that? Ano yung pwedeng mangyari? Sino? It can start a fire. Any answer, anything na gusto pang sumagot? Or may gusto pang isagot? Maliban sa fire, maliban sa fire. Meron pa? Fergus. Nuclear. Okay, now, what do you feel when someone ignore proper handling? Or hindi sa proper procedure? Anong nararamdaman nyo kapag gumagawa ng electrical services yung iba na ignore nyo na yan? Yung mga ganun. What do you feel? I wanna hear from this side. Vanna. Ano po, nervous. Nervous. Why nervous, Vanna? Kasi it could cause to something bad. Alright, nervous. Sumusuko na yung pressure pen natin. Alright, anything else? Anything else? Wants to answer? What do you feel when someone perform yes? Siguro yung tricks na. Siguro po sir yung trip po sa tao na nag-handle ng mga wires na yun. Since pwede po sa accident sa ginagawa. Alright, here. Thank you, Jasmine. Now, I want you to listen to my question carefully. What do you do when you see someone performing electrical work without following proper procedures? What do you do? Yung ginagawa niyo kapag nakakita kayo ng mga tao, ini-ignore yung proper procedures kapag gumagawa ng mga pwedeng magkas ng sulat. I want to hear from Zeke. Ano po,
Sinasabi ko po sa kanila na ano, masama yun. Ayun, mga cause sa ano. And how do you say that? Paano mo sinasabi sa kanila masama yan? Ano po, I mean, that, sasabihin ko sa kanila na that is the wrong way to, Alright. Alright. Any other answer? This side. Gracie. Sisigawan. Ano yung sisigawan? Mali na. Alright, now, when we follow proper procedures and protect ourselves and others from harm during performing electrical work, what value are we practicing? Jasmine. Siguro po concern ko sa siguro po sir yung concern ko po sa person na naghahatid sa mga wireless po na Alright, thank you. Any other answer? Here, Johan. Safety. Why safety, Johan? Kasi po, kapag pinafollow niyo po yung tamang procedure, ibig sabihin, you're keeping yourself and your people, like the people around you safe. Alright, very good. Thank you, Jasmine and Joanne, for your precise answer. Safety. Alright, now, I want to hear from someone that I didn't openly call. Ali, Ate Ali. Alright, what do you, how do you make people follow proper? How would you make them follow proper? By informing them on how to practice procedure. Because kapag po yung sa tao na yun, hindi talaga nila alam kung paano nila gagawin. So, mabigay siguro mga preventive measures or things to nila. Parang yung proper way of handling yung yung paggamit ng wires and others. Alright, by informing them. Thank you. Alright, wow, very good. Oh, yes. Okay lang ba yung ChatGPT yun, sir? Yung proper procedure? Listen to our lesson and you. Alright, thank you for asking, Alex. Alright, now we're going to talk about the fundamentals of electrical and electronic services. Jules, go. That's, narinig pa ako. Okay. Okay, electrical services. What is electrical services? Electrical services refer to the installation, maintenance, repair, and inspection of electrical system that supply and distribute electricity to home buildings and industry. Alright. When you are in your own house, in your own home, or wherever place you live, ano yung mga bagay na usually ginagamit na electronic? Mga bagay na ginagamit yung devices. Electric fan. Electric fan? Anything else? TV po. TV. Microwave. Microwave. Alright. Johan, can you read the installation part into industry? Now, make it good, sir. Electrical Electrical services refer to the installation, maintenance, repair, and inspection of electrical systems that supply and distribute electricity to homes, buildings, and industries. Alright. When we talk about electrical services, I want you to remember these two things. First is installation. Installation, okay. Electrical services, when we say installation, it's about installing a wire. Installing a wire in order for a building or a house to have a power. So for example, installing a wire from a house, installing a circuit, installing a light system in a building. That is installation. Alright? Have you ever seen someone, whether in your own house or sa ibang lugar na nag-install ng mga wire, yung talagang raw? Nakakita na kayo? Alright, that is installation. Pag-install ng mga wire in order for a building or for a houses na magkaroon ng dadaluyan ng kuryente. May marami, sir. Meron ko. Alright, next is maintenance.
Okay, I want you to remember this carefully. Maintenance. So many people knows how to install, how to paano magkabit ng wire, paano maglalagay ng wire, pero hindi marunong mag-maintain. Yes! Paye! Sir, may question lang po. Sino po ba yung mga allowed na mag-install po ng mga ganyan? Lahat po ba tayo pwede mag-install? That's the right question. That's a good question, Teacher Paye. So, let me give you a proper illustration. For example, si Alex, professional siya. Sabi mo nga sa Meralco ka nag-work, so marami kang alam sa mga work, sa mga kuryente. Alright. Tapos si Gracie naman, ano siya, DIY, nanonood lang siya sa YouTube, nanonood lang siya sa TV, or nanonood lang siya sa kung saan. Ngayon, si Kuya Alex, dahil professional siya, hindi siya nagta-trial and error. Kasi alam niya kung anong gagawin. Pero, si Gracie, dahil nanonood lang siya sa YouTube, nagta-trial and error siya. Ngayon, pag ginagawa niya yun, sa palagay niyo ba pwedeng magkos ng harm? And possibly, worse, pwedeng magkos yun ng sakit or ng death or sunog. So ngayon, Teacher Paye, to answer your question, was it safe or not? Yes po. To answer your question, it is not. And kung sino yung pwede gumawa, pwede kang gumawa. Pero, alright. Pwede kang gumawa, pero make sure na meron kang guidance from nakakaalam. Thank you po. Alright. Now, let's continue. Nasa na tayo? Nasa M na tayo. Mahaba po. Maintenance. May effect ulit sa please. Okay, maintenance. Maraming tao na marunong magkabit, marunong mag-install, pero hindi marunong mag-maintenance. Tandaan nyo, lahat ng gamit, kapag regular na ginagamit, sira, kahit gano'n pa kaganda o katibay yung kalidad niyan. So, ang sabi dito sa electrical services, kailangan yung maintenance doon. Ano yung maintenance? Yun yung pag-cleaning, regular monitoring, regular evaluating. Makakatagal pa ba talaga yung wire na in-install mo or in-install ng iba in order for you na ma-enjoy yung paggamit lang, such as kuryente. Alright, next ay repair. Kagaya ng sabi ko kanina, kahit gano'ng kaganda yung gamit, hindi natin maiwasan masira. Meron ba sa inyong rep na 12 years na kayong 12 years na hindi pinapatay? Mga 5 years na hindi pinapatay. May ganun ba sa inyo? Or yung since birth, hindi nyo pa pinapatay or napapatay yung rep nyo? Paano pinapatay ko? Sinasaksak ko. No, not a turn off. Thank you. Okay. So, ayun yung ibig sabihin ng repair. Dahil palagi natin ginagamit. And then, nasisira. So, dapat yung repair. And then, pasok yun sa electrical service. And then, lastly is yung inspection. Okay, before yung mga building. Yung mga building, kapag ka nagtatayo sila, isa sa ini-inspect ng engineer or architect is kung saan ilalagay yung wire. Matatamaan ba ng araw? Tatamaan ba ng tubig? Prone bang masunog? Exposed ba sa mga daga o sa mga pest? Inspection. And isa yun sa trabaho ng electrical services na kahit gano'n siya kagaling gumawa, kung hindi siya marunong maglagay kung saan yung proper places, kung saan dapat ilagay, pwede yun mag-gusto ng accident. Alright? What are the four, Imri, what are those four words? Installation, maintenance, alright. Teacher. Teacher, paano po sa amin kinabit na lang po? Bali, nagbigay lang po ng lagay yung nanay ko. Nagbigay na? Ng lagay po. What do you mean by that? Nanguwi po sila ng 10,000 para... para hindi na po nila i-inspection din. I-inspection yan. Paano po kaya yun? Yung pinagbigyan ba nila ng lagay ay professional? Opo, ano po, electrical engineer po namin. Bilang inspection po, may mga ganun po. Well, to answer that straightly, for your own peace of mind, mas maganda kapag ni-repair mo, ay kapag ka pina-check mo kaysa abutan mo lang. Kasi ang magiging subject ng aksidente kapag may nangyari ay kayo, hindi naman sila. So malaya nilang tatanggapin yung gusto nyo ibigay kasi magkakapaya sila, tapos hindi naman sila yung malalagay sa bahay. Ano po kaya gagawin namin? Ano yung dapat gawin? Gawin mo kung ano yung tamang proseso. Guys, wag nyo i-release yung safety nyo para lang sa convenience. At the end of the day, kayo yung mahihirapan and first, family nyo ba? Dami kayo. Teacher,
Yes, Lara. May tanong po ako. Paano po yung professional? Paano kung siya nagbigay sa amin? Kunyari, yung rep namin, binigay sa amin, maayos, kaso nga lang, sumabog! Oo! Ang masalanan po ba namin? Kasi sabi ng tatay ko, maayos ko, pero sabi ng nanay ko, kapalusin ko na kasi, kung ano nang nutrition. Teacher Lara, when you buy something or gadgets or appliances, in-inspect mo meron na. Ako hindi, kasi sabi pa naman sa akin ng professional na, okay lang yan, maayos pa yan. Kasama sa pagiging matalino at bahagi ng mimili, ang kilatisin mo na yung gamit natin tama. Teacher, ako po may tanong po ako, teacher. Nakalimutan mo po ako. Alright, go! Ayun po, teacher. At nasa ko po, teacher, may nag-inspect po sa amin na meron po. Pero po, nagkaroon pa rin po ng sunog dahil sa jumper. Ano kayo problema ng teacher? The problem is outside the inspection part. Saan po siya mapapasok, teacher? The problem is in the person itself. Kasi pwede in-inspect yun ng professional nang hindi pa, nang wala pang nakakabit na jumper, tapos nung wala na inspection ka kasi nakakabit. At marami sa amin na ganun. Ano po ba yung jumper, teacher? It's, sabihin natin, straight to the point, pag nanakaw, pakikikabit ng kuryente sa may kuryente. So wala kang babayaran, walang babayaran yung nakikikabit, pero lalaki yung babayaran. Kaya po pala yung kapitbahay ko, 2 pesos na Yes! Mahirap nun, gabit yung pinulpitaran ko sila. Okay. Thank you po. Last question, Rebecca. Teacher, nalalaman po ba pag nakikikabit ng jumper yung kapitbahay nyo? Kasi po, 100,000 po yung binabayaran namin sa bilaran po. Yeah, that's a tricky question, but yes, it can be known. Pero paano? Kailangan nyo ng professional. Kasi, pwedeng nakakabit sila sa mismong poste na connected dun sa inyo. So, hindi sila nakakabit dun sa mismong contador nyo. Doon sa poste, tapos sa inyo lang nakikredits. So, kailangan nyo ng professional for that in order to find out kung ano talaga yung root, kung bakit ganun talaga yung bill nyo sa inyo. Thank you po. Sir, so ibig sabihin ang moral lesson natin ay bawal kumabet? No! Okay guys, student listen class. When we are talking about pagiging jumper, pagkalakaw or greediness, pagkukuha ng kuryente ng may kuryente, pwede yun magpas ng sunog. So at the end of the day, safety pa din yung affected doon. Kasi yung jumper ay yung pinaka-prone na dahilan kung bakit usually yung mga eskinita, yung mga squatter na susunog. At nag-aaway-away. Which is sa safety pa rin napapol. So kahit yung mga question nyo ganyan, babalik pa rin tayo sa safety. Alright? Thank you, sir. Magkakapos na tayo. Alright. Okay, bumaba na tayo. Babasahin na lang natin yung mga kagaya naman ang nabanggit natin kanina, mga example ng electrical services. Installation of firing system. So naalala ko before, nasama ako ng pastor namin sa pag-install ng wire sa aming church. So meron kasi kami church building. Kasi yung church building namin na yun, nung raw pa lang siya, isa ko sa assistant. Raw. Hindi ba tuluyang established? Okay, nung talagang building pa lang siya, nung ginagamit yung electrical system, nalala. So ako yung taga-abot, ako yung assistant. Hindi tayo magaling, pero mayroon lang siya in here is that yung pag-install ng wire, kailangan ng critical thinking. Kasi pwedeng maganda yung wire, tama yung pagkakakabit, pero hindi gagana. That's why kailangan mo ng technicality at critical thinking in order for it to be precise. Alright, next is yung maintenance of electrical equipment. Kagaya ng sabi ko kanina, huwag yung isusugal yung risk nyo for the sake of your conveniency. And then repair of power system, installing electrical wiring inside walls. Yung napapansin nyo yung mga ganito. Yung may saksakan, may outlet pero yung wire di natin makita kung nasan. Ayan, yun yung ibig sabihin niya. Okay, and then setting up electrical panels or breaker panels, installing switches, outlets, and lighting fixtures. Wait, narinig niyo ba ako? Yes. Connecting electrical systems to the main power supply, and then installing protective devices such as circuit breakers and fuses. Sino rito may mga fuses sa bahay? May fuses, sir. Break, yung para siyang source of main power sa loob ng bahay na. Sino rito may ganun? Okay, at yung question ng mahalaga. Sino rito alam kung saan nakalagay yung ganun sa bahay nila? Very good. Para in case something happen, makot mo yung mabilis. Okay. Electrical services. So,
Okay, electrical services, so pumapasok din dito yung guys, ng air conditioner, electric fan, washing machine, electrical stove, water heater, and lighting system. Okay, titignan nyo. Tignan nyo. Meron tong pattern. Tignan nyo yung pattern niya. Common idea, yung isa sa electricity, maybe for power, motion, or heat. Have you guys seen any cell converter sa loob niyan? Hindi. Kasi mamaya pa natin siya tatalakayin. So lahat ng mga gumagamit ng mostly yung mga plug and play, yung mga motions, yung mga heat, yung mayroong high voltage na kuryente, that is electrical services. Alright, may I hear some reflections about what do you learn about electrical services? Bago tayo mag-proceed sa electronic, Gracie. Stand up please. Kailangan po, hindi ka po basta-basta lang nag-a-assume pagkatungkol sa electrical services. Kailangan po talaga maging matalino. Alright, very good. Is there anyone else who wants to share their reflections upon tackling electrical services? Alright, if not, then let's proceed to the next. Electronic services. So what is electronic services? I want to hear Fergus. Can you read it for me, please? Electronic services refers to the installation, maintenance, troubleshooting, and repair of electronic devices and systems that use electronic components to process signals, data, or information. Alright, thank you, Fergus. Okay, kagaya ng kanina, meron ding installation, maintenance, and then repair yung electronic services. Pero meron na iba sa kanya. Ano yan? Troubleshooting. Nawala yung inspection. But it doesn't mean na hindi na mag-inspect. Alright. Troubleshooting. Okay. When it comes to installation, ito yung pag-install natin sa mga devices natin. Halimbawa sa PC, yung mga RAM, pag mag-upgrade, that's installation. Pagdating naman sa maintenance, ito yung pag-aano natin, pag-update natin. Sino yung mga naka-iPhone dito? Mga naka-iPhone. Okay, yung phone nila palaging nag-update. Ayan, that is maintenance. Ayan, that is maintenance. Okay, sa repair naman, sino rito yung phone nila, naka-experience na yung phone nila, out of the sa akin, phone nila, bigla nagbukas. Like, wala namang, hindi naman nabagsak, hindi naman nabasa, or whatever. Na-experience na ba namin? Alright, yes. Doon pumapasok yung repair. Tapos, yung troubleshooting, doon naman pagpapasok yung, halimbawa, kagaya nung nangyari kanina, napansin niyo, di ba, kahit anong pakamawalay, pero kahit anong galaw ko sa kanya, nag-blink yung screen. So, tinatroubleshoot ko siya to doing that, tapos pwede ko rin siya na-troubleshoot sa loob, or baka hindi naka-extend, baka kailangan ko mag-update na this troubleshooting. Alright? And then, upon searching kanina, sabi ko sa kanya papasok yung pag-format. Na-format niyo na ba yung phone niyo? Computer. Alam niyo ba yung pag-format, isa siya sa paraan, or sa pinaka-last na paraan para sa pag-troubleshoot ng isang bagay na gusto natin maayos. Okay. Sino rin yung naka-experience na sa mga to? Halimbawa, nag-upgrade sila ng PC. Nag-upgrade ng PC or ng laptop. Sige, Maxine. Wow! Upgrade po ako ng 1 terabyte. Wow! Wow! Anong gadgets yun? Computer, okay. Alam mo ba kung anong version ng computer mo? Or anong Ryzen? Okay, sino naman dito yung kagaya nung tinanong ko kanina na gusto mag-share, yung bigla na lang hindi bukas yung phone niya. Tapos pinaayos niya, and then ano yung naging resulta nun kung bakit hindi ganun yung problema? Jasmine. Sir, kasi yung sa akin po, nasira po yung saksakan niya. Then nung pinaayos ko, Yes, lang hindi na po siya ma-pistol. How did you do that? And paano siya naayos? Ano po, tingin ko kaya ako siya, sir, hindi na siya napindot kasi tinawaran ko. Alright. Okay, thank you sa inyong mga sagot. Now, okay, electronic services involves working with devices that use
repair of gadgets and appliances, repairing cell phones, troubleshooting televisions, installing CCTV systems, fixing computers or laptops, repairing radios. Alright, very good. Thank you for reading. So ito yung mga example na mga services na nakapaloob sa electronic services. Assembly of electronic devices, mga cellphone, mga laptop, pag-assemble ng PC. That is not electrical services, that is electronic services. Troubleshooting of circuit boards. Circuit boards like this. Like this. Parang skyface. Yes! You're right, parang skylights. Pero huwag niyo kakainin na. Okay. Tapos, repair of gadgets and appliances. Repairing cell phones, troubleshooting televisions, installing CCTV system, fixing computers or laptops, and then repairing radios, and all these. Alright, now, I want you to look at the common idea. Kanina ano yung common idea natin? Power motion. Power? I want to see someone to raise their hand. Alright. Alex, just one. Power motion heat. Sabi mo na lahat. Power, motion, and heat. Now, kaya naman yung common idea natin dito sa electronic. I want to hear from Eliza. Processing data or information. Yung common idea. Ay, from the top ba, sir? Just red one. Common idea na. Processing of data information. Alright, very good. So kung kanina, kasi, go ahead. Sir, paano naman po ang solar panel? Saan po yung fault number? Last na po kami repair or maintenance? Alright, upon searching, yung solar panel, nakakakibat siya sa dalawa. So halimbawa, yung solar, meron kasi iba't ibang type ng solar panel. Merong solar panel na just the solar, didilag mo lang sa araw, mag-spare ng energy at okay na. Tapos meron din solar na dalawa. Pwede mong i-connect sa mismong poste ng Meralco para mag-generate siya ng ilaw doon, mag-generate din siya ng ilaw sa araw. So ngayon, saan siya magpo-fall? It depends kung ano yung panel niya. Sir, follow up lang po. Since nasabi niyo po sa Meralco po siya, Tomatis. May kailangan pa po ba bayaran sa Meralco doon? Or si Meralco na po magbabayad sa ito since kayo na po yung nagpo-produce ng electricity? Never tayo mabayaran nila. Okay, but to answer your question, hindi ka magbabayad sa Meralco, pero malalesen. Kasi yung power na na-install ng solar panel is limited. So kapag nagamit mo yun, mauubos na yung power na pagkukuhanan niya. So magre-recta na yun sa may Meralco bills. Kaya kasi sinabi ko, depende sa solar panel. So nag-iipon din tayo para makapag-invest in the future. Alright! Sir, may tanong ako. Lara! Ngayon ko lang natandaan. Paano po yung sa generator? Saan po siya mag-fall under sa, sa types po? Lalo na kapag ang ginagamit ko like backup generator yun. Saan po siya mag-fall under? When we say electrical services, ano siya? Power, motion, and heat. Ngayon, electronic ano siya? Process signals, data, or information. The answer is obvious. Magpapon siya sa electric. Okay po. Thank you po, sir. Now it's all clear about Teacher Lara? Okay. Peter. Sir, ang dami niyo pong alam tungkol sa mga kuryente. Parang may trabaho po kayo before sa Meralco. Ayan. Tanong ko lang, sir, ano yung pinagkaiba po ni electrical at ni electronic? Kasi hindi kapatid po akong grade 1. Paano ko po may explain sa kanya ano yung pinagkaiba ni electrical at electronic? At paano ko po may tuturo sa kanya kung paano po dapat iwasan yung mga pagsaksak ng mga unwanted boards, yun po. Pardon me with my handwriting. Please down ko lang kasi marami kang question sa isang phrase. Okay, una, paano daw man na natin malalaman kung saan mag-fall kung sa electronic and electrical services? Tapos paano natin ma-explain sa bata? Tama ba? Tama ba? Sige po, ano po yung pinagkaiba ni electrical at electronic? Sige. Masasagot ko siya sa next slide, pero gusto mo bang sagutin ko siya? Opo. Sige, ganito. Kasi mag-bell na po eh. Okay. Yung electrical, kagaya ng sabi ko kanina, sa lahat ng nakikinig, ano siya, high voltage, high currency. Yung mga electronic naman, mga low. Ma-compare mo ba yung electronic na meron sa cellphone, sa electronic na meron yung mga
transformers of the energy. That's how you will explain it to your graph. Pero parehas yung sumasabog, sir. Yes, but magkaiba sila ng lakas ng density. Makikita na yung grade 4. Okay. Okay, ito na yung sinasabi ko ng para mas madali nyo siyang maintindihan. So, electrical services deals with uses of electrical power, generation, distribution, and uses of electrical power. Sorry, naulit ko. And then deals with the control and processing of electrical signals. See the difference? Power, signals. So, yung mga sinasaksakan, nandiyan dito naman yung mga chats, yung mga phone, yung mga laptop, signals, and communications, etc. And then usually it involves high voltage, low voltage. And then, focuses on power system and electrical installation. And then dito naman electronic circuits. Agaya ng sabi natin kanina, yung solar, nakadepende siya sa kung anong solar yung gamit mo. May mga solar na pwede na, pero mainly electrical siya kasi hindi naman siya nagpa-process ng ng signals. Pero kasi merong iba't ibang uri na solar. Pero mostly dito siya. Hindi ka naman pwede makipag-chat through solar. Okay, next is yung commonly work with resistors sa electronic. And then dito naman sa mga wiring, mga mahahapon. Electrical. Tapos, ayan, examples include installing wire sa mga houses, sa mga buildings. Dito naman, repairing yung mga televisions, yung mga maliliit lang. So, to further understand it sa simple paraan. So, halimbawa, ito yung electronic services. Ito yung maayusin mo. Tapos kapag electrical naman, naayusin mo yung mga wire na yan. So, yung mga wire na yan, yung mga ilaw na yan, lahat ng mga connection sa power. Ay yung pinaka-basic understanding ng pagkakaiba ng electrical and electronic services. Okay, now next. Marami pa tayo. Basic safety rules. Always turn off before power working. Using the correct tools and equipment. So, grade 9, meron naman tayong critical thinking, di ba? So, hindi na i-explain teacher ito, no? Alright. Safety first. Okay, safety first. So, sige, bilang paalala lang bilang teacher nyo, bago kayo gumawa ng mga electronics or electrical services na pwede nyo gawin, always turn off the power. No matter how small yung voltage or yung current na meron doon, or how big it is, turn off nyo muna. So kapag yung cellphone nyo, ayusin nyo yung siguro ayusin nyo sa bukas, or yung laptop nyo, ayusin nyo siya ng charge. So palaging naka-off. For our safety. Wear proper PPE. Do not touch wires with wet hands. Meron ba sa inyo gumagawa nito? For convenience yan, yung mga pulis na mga word of the day, don't trade your safety to your for your. Okay, avoid overloaded circuits. Ayan, guilty dyan lahat ng mga teacher natin kapag marami nang gumagamit mo. Ayun o. Teacher, may tanong po ako. Kasi yung tatay ko po nagtatrabaho sa Meralco. Or, sabi po niya, ayos lang daw po yung magsasaksak po ng extension sa main power, tapos sasaksak po dito sa another extension. Parang octopus wiring po. Is it safe po or not? Kasi sabi po ng tatay ko, okay. Actually, to answer that straightly, no. Why? Kasi pwede yan talagang, alam mo yung tangle wire na nakita natin na pwede yung maging ganun. So, halimbawa, nag-connect ka ng power dito, for the sake lang na mapahaba, dinugtungan ng extension, tapos yung dulong kinonect mo, washing machine, tsaka yung mga malalakas na natin ng power, masasunog yung extension, tapos pwede yung mag-cause na dito siya, yung pinakaugat ng pinagsaksakan yun, doon mag-cause. Tapos pwede rin hindi mag-work, kasi syempre ang lalaki ng power, tapos extension mo lang kinakabit. Diba? So, nung nag-work si teacher sa Araneta, na-experience ni teacher na sa mga pag-work yan. Kahit sa businesses. Alright. Alright. Now, okay. Bigay pa ba tayo? Okay. Para malaman natin kung naintindihan ba talaga ng bawat isa.
yung pagkakaiba ng electrical and electronic services. Bibigyan ko kayo ng mga example situations. Tapos gusto kong i-paste niyo siya sa board na ikakamit ko mamaya kung saan siya nakatulan. Sa electrical siya, sa electronic services. So, I will divide into three. Sige. Group 1. Group 1 sa kayong 4. And then group 2. And then group 2. Alright. Examine niyo yung mga scenario, tapos sabihin niyo kung saan siya nag-fall under. Electrical ba or electronic services? Alex, can you help me? Just point back up. Okay, yung mga tapos na mag-analyze, pwede nyo siya i-correct. Wait lang, group 1 lang muna, yung group muna nila last tape. And then, Fergus, patulong si Peter na mag-date. Si Fergus lang, kasi yung mga wala pang ginagawa ko lang muna sa upuan para hindi tayo masyadong problem. Ayan, thank you. Thank you. Okay, thank you class. Now, yung mga group na tapos na, pwede nang ikabit yung mga scenario na naka-assign sa kanila. Alright? I want everybody to be settled up in 10, 9, 8, mag-exam po tayo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. And dahil naubusan na tayo ng time sa dami natin natalakay, sa susunod na session na tayo mag-exam. I want all of you to go, okay ba? Alright, so tayo lang na. So maraming salamat sa inyo. Teacher Sean. At ngayon po, lahat ng graduator ay may isang minuto lang po para magbigay ng kanilang comment. At Teacher Sean, ikaw na po bahala tumawag at magbigay ng brief background po nila. Sige, so papakilala ko muna yung mga natin, yung mga elevators natin. So trivia lang, brief ko lang ng konti. Alam niyo ba, napakahirap maghanap ng ICT ng board. Kung hindi nakita sa akin si Ate Kel, tsaka si Ate Rizal, kasi sobrang pera ko sabihin, malakas talaga silang pasok, so tumasok sila for tapos si Kuya Peter din, may work pa yan, so nakapun pa siya. So sige, si Kuya Peter, kilala naman natin, si Ate Cal, Ate Richard, kasi Assumption. Kurt. ICT major silang tatlo. Si Ate Kyle, tsaka si Ate Lydia ay ICT major na 4th year. Si Kuya Kurt naman ay sa 3rd year. And then si Kuya Peter naman, alumni natin. She's a scholar ka din. Sige, unahin ko na si Kuya Peter para wala na. Yeah, pakita ka. Kuya Peter, 1 minute lang. 5 minutes kayo. No! 1 minute or repeat. Ayan,
yung avoid. Kahit saan, okay. So, mag-a-avoid muna tayo. Kung magpa-flash ka lang ng objectives, make sure na may explain mo siya. Kasi sinabi mo kanina na, okay, objectives, basahin nyo. Dapat na sa teacher, ma-explain natin sa bata na ito yung dapat nating ma-attain at the end of the lesson. Kasi kung i-flash mo lang dyan, ano yung isipin ng bata? Okay, parang eme lang ni teacher. Yun dun sa yung sa red flag, green flag, naka-mentimeter siya. Actually, nasasayangan ako dahil naka-type integration na siya. Pero maganda rin dahil ina-avoid din natin yung technical difficulties, yung mga ma-open ba ng cellphone or what. Okay. Nagpapadali ka sa activity. Yung unang example mo, in-explain mo agad. Don't apologize for your mistakes. Lagi ka nagsasorry. Teacher is, hindi ka dapat maging submissive sa bata. Kasi pag naging ganon, mas kakayanin ka ng bata na kayanin ka parang authority. Grade 9 yan. So, yun yung mga sungay. Yes. Maganda yung voice ko pero isa rin sa risk yun dahil may times sa bumababa at nag-rap ka na. Messy handwriting. Sorry. And dun sa pinakita ni Prof. Party na ipabasa yung slides, alam ko nabasa mo na yun kasi pinabasa mo pa ulit sa student. So dapat kung makikita mo yung gano'n, dapat mag-next slide ka. Yung acronyms, hindi mo siya nagamit, actually. Yung sa IMRI, di ba, installation, and after yun, wala nang naman yung M, wala nang naman yung R. So ano yan, show. Kaya nasusulat ka, si Alex nagbabasa, maintenance. Kasi sinusulat mo pa yung acronyms. Nakatali ka sa lamesa mo, bakit? Wala ka bang clicker or what? Kasi, nakikita ko yung clicker dyan, so dapat nagagamit mo siya. Dapat dumidikit, hindi ba sa dumidikit na sobrang makikinis ang student, dapat umiikot ka sa room dahil hindi mo alam na yung student baka may ginagawa ng iba or what, makakaigan dyan. May nalalaktawan kang slides. And I know na it's for time restraints din. Then, taranta ka dun sa items mo. Diyan. Taranta ka. So, ayan. Sa continue, routine is good. Yung sa checking off at cleanliness, yung classroom rules. Paying for recitation, calling all students to recite is a good practice para magkaroon ng chance lahat ng makapagsalita. Chalk talk is good but messy handwriting. Sorry ha. Avoid evaluator ko yan. Making the students keep grounded to the topic. Kasi sabi ni Alex kanina ko pwede i-chat GPT. Sabi mo sa kanya na tatalakayin natin yan sa mga susunod na slide. Okay. Mastery of content, I see, kasi parang ka nagtatrabaho sa Meralco. And one good thing, na hindi ka napapagod mag-entertain ng tanong, but that is also avoid dahil kapag nag-entertain ka ng tanong, nauubos yung oras. And for your values in tech, inculcating the value of safety is good dahil na-instill sa kanila yung pagkakaroon ng value of life and you share resources. Every slides, nararamdaman ng bawat students, safety is essential and important. Okay. For you. Yes, natapos. Yes, natapos. I just want to point out, I really like the projection na ginagawa mo. Projection of voice, it shows confidence and mastery to the subject and rigorous
teaching PLE is not easy. And I really love na ginagawa mo yung like real life situations na binibigay naman nila, yung like nabibigay mo rin ng sarili mong view or like bigay dun sa lesson. Pero there is one thing that nakikita ko medyo lagi dun sa discussions, which is yung pag-discuss around PPEs. PPEs, ito yung personal protective equipment, which is a standard for anything related to managing electronics. Ayun lang naman. Kasi yung main discussion dito, right, yung values is safety, and PPEs are pretty much the backbone. Ayun lang naman. So, sa motivate muna, yun sa green flag and red flag. So, ayun, yung nilagay ko dito, I like that you included instruction. Kasi, yung sa PG kasi namin, sa practice teaching ganyan, kailangan parang gusto nila nakita kapag may activity, may instruction na nakalagay. So, ayun, it's good, ganun nilagay mo yung instructions. Tapos, ayun, and then, ayun, sabi ko dito, I like how you are groomed today. As teachers, it is important that you or tayo ay handa talaga na humarap sa klase before tayo magturo. And then, ayun din, nilagay ko rin dito, I like how you ask learners questions or challenge their critical thinking. And this is important to clarify yung mga concepts. And then, ayun din, I like then how you interpreted the claps. And important yun dahil high school ganyan, medyo pa sila. Meron pa yung mga, ayan basta. Ayan, ayan, and give verbal feedback to the learners. Ayun, yung feedback pala, kapag sa mga city mo ganyan, nag-focus sila kung paano ka mag-respond kung paano ka magbigay ng feedback sa learners mo. Ayun. And then, ayun din, I like how you use your humor yun kasi it keeps the learners engaged in the class and make the class more relaxed. And then sa discussion part naman, nilagay ko dito, I like how you clarified concept, especially if tinatanong sila na parang based din sa personal experiences sila, ganun, and na-clarify mo naman siya na maayos. And then, ayun din, I like how you use your personal experiences or real-life examples or stories. Ayan, it makes the lesson more meaningful and connect to, nakaka-connect din siya sa mga iba't ibang literacies. And then, ayun, yung nag-ask ka din ng insights nila and reflection, ayun. Ayan, yung suggestion ko daw, pwede ka rin gawin mo siyang prompt question para ma-recall yung mga concepts na na-discuss sa lesson. And then, yung pictures din, yung mahalaga yun kasi hindi lahat ng mga learners familiar sa mga electronic devices tsaka sa mga electrical devices. And then, ayun na. Wala lang ikaw sa inyo. Okay, Teacher Sean, bigyan ka ng 3 claps. Okay, very good. Thank you so much sa opportunity. So, ang magandang point out ko lang sa'yo na hindi pa na-mention, alis na ako, para na lang. Pero yung, for example, yung great energy, smiling, diba? Isang magandang asset pag teacher ka na dun sa field, yung enthusiasm, at saka yung sa control of your students' attention. Nag-attention grab ka rather para ma-divert back to your session. That is a good thing to mention kasi nga sometimes sobrang saya ng usapan na nadadivert tayo sa different bagay. At sa avoid na lang, yung isa talaga na highlight ko na lang, okay, yung classrooms. Malaga talaga na ma-layout mo yun at not only that, para masalo mong i-remind rather sa mga students mo na, okay class, okay, before we start, again, what is our class rules? Okay, ilagay mo, pakita mo, remind them na magtaas ang kamay lagi pag mag-respond, and also tayo. Kasi maganda talaga pag si teacher, very strict and consistent sa kanyang mga class rules. Pansinin nyo, kapag nasa na kayo, field na ng work, hahanapin kayo ng mga cooperative teacher nyo, master teacher nyo, kung paano nyo i-establish ang inyong classroom management. Because above everything, the mastery of your content is nothing if you don't know how to handle your students. So yun lang naman sa side ko, and thank you so much again. Congratulations.
mahusay na yung mga deputy teachers na to. Yung mga pinatunayan talaga. No? You must read the regular sabi ko, para sabi namin, nakaka-major na ito sa electrical engineering. Okay, so very neat yung IS, pero minsan lumiliit yung font. Pero portion na lumiliit yung font. Okay, medyo ano lang, nakakahitan pa lang din, makinig, kasi at times ang business mo magsalita, so medyo tone down na siguro natin yun. And basically, yun din yung nakita ko eh. Meron kami sa estudyante na bully, di ba? Yes! Pero, hinahandle mo pa rin siya. Hindi mo siya, hinahandle mo pa rin. So, nakakatuwa na din sa mga kasi sa pagkabuhay naman, meron talaga din. Okay, so, nakuha yung safety agad sa value. And you're more relaxed and loosened up pa talaga ngayon. So, relax lang talaga. Diba, no? Pag masyado stress. And hindi rin effective yung unison reading yung sabay-sabay. Diba may pinapasok sa kanila, sabay-sabay sila? Oh, right. Copy. Okay. Parang that's not really for grade 9. Okay? And siguro ask why, bakit red, bakit green? Dapat ilatanong mo din, ilang yung nag-raise na sila. Kailangan mo ba kung bakit? Green for safety. Okay, sige. Consistent yung integration mo ng safety. Sa lahat ng opportunity, ginagam yun. Kahit sa signage mo, nakita sa yung isipan ng teacher talaga.